my prayer unto the Lord of God. I will say unto God my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? Muna, as with a sword in my bones, low check. As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, where is thy God? Sabay-sabay. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I will yet praise him, who is the help of my countenance. Oh my God, let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita, Panginoon. I pray, malayan niyo, Lord, kami sa inyong salita, Panginoon. Matuto dapat makuha namin sa dito, Lord. Especially something na very personal sa amin, Panginoon. Lalahan niyo yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Maging cheer up niyo kami, Lord, yung hapon. Kung ano man yung dapat, Panginoon. Maging masaya kami sa ministry, sa aming buhay Kristiyano. Yun ang makita namin. Kayo makita namin kung di yung nagbibigay sa amin ng stress, kung ano man yan. Yun lang po, Lord, kaya ganang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Okay. So, sinong may joke sa inyo? Sinong magaling mag-joke? Patawa. Si Mark? Subukan ko subukan ko lang. Anong sinabi ng nanay na donut sa anak Anong sinabi ng nanay na donut sa anak ng niya? donut? Na nakita niya na umakit sa puno. Nakita niya pumakit sa puno sino? Yung anak na donut. Hindi ko alam yan. Ano? Barbarian. Hindi kayo natawa. Meron ako dito 3. Dali. Subukan ko. Sino meron? Interesado talaga. Ito. Anong tawag sa mulit na pusit? Ha? Hindi, ano lang yan. May joke yun. Tawag sa isdang hindi tinatanda ng bala. Ano? Alam ko, isdang mataba yun eh. Fating. Hindi siya tinatanda ng bala. Ito. Subukan natin kasi English to eh. Ito. Why do cemeteries, alam yung cemetery? Cementerio. Why do cemeteries have fences around them? Bakit may bakod yung cementerio? Why? Bakit? Because everyone's dying to get in. Mga double meaning. So, November, ano to? Ito pa. Did you hear about the guy who got the left side of his body amputated? Meron daw isang tao. Naputol na yung kaliwang kamay, kaliwang paa. Ulitin ko Did you hear about the guy who got the left side of his body amputated? He's all right now. Gusto ba? Last. Pag di nyo nag-get, di kayo mga tawa eh. Ito, last. Makinig. English pa rin eh. What do you call a nose without a body? Nose without a body. What do you call? Nobody knows. Tawa ba kayo? Hindi. Corny. Ba't ako nagpapatawa? Ay, minsan wala ginagawa ito Ngayon lang. Kasi ang ating topic, sumayan na kayo Ngayon daw tayo kasama dito, malungkot eh. Seryoso. So wala nang problemang Pero
sabi sa ating ano no, title po natin ngayon is Why art thou cast down, O my soul? Seryoso to, no? Kasi sabi nga sa itong mga kahit sa amin, mga mental health, ganun na yung mga topic ngayon, nabanggit ko ng isang araw, di ba? Mga bata pa yung mga ano, papakamatay. Kumbaga, statistically speaking, talagang totoo nga. At sana wala nang ganun sa atin. Ano ba nag-iisip na ng ganun? Sino nakaisip na magpakamatay? Taas kamay. Patayin ko kayo. Okay. Siguro lahat tayo, pero maarte lang, di ba? Nabusted ka lang. Mga ganong bagay ba? Hindi ka pinansin, ha? Binig. Okay, so yan ha. Dito po yan. Pero nakakalungkot kasi nga, yung topic natin ngayon sa mga anak ng Diyos. So, bihira, dapat nga walang ganyan eh. Pero, nangyayari. Kaya, kung sinabing cast down, para kang hinataw, wrestling, binalibag. Pag sinabing soul, kasi sabi niya, title natin is, Why art thou cast down, O my soul? 3 beses sinabi yun, no? At, interesting doon, tinatanong niya sarili niya, no? And then, kung sinabing lonely, ang subtitle po natin, Loneliness creep in when we lose focus of the things that matter. Medyo doon na yung mensahe, no? Pag tayo ay wala na sa focus, mga bagay na importante, kasi mamaya sabihin doon yung hope natin ay nasa Diyos. Okay? Medyo yun ang summary niyan. Kaya yung kalungkutan, ayan, kaya tayo nag-joke, hindi ko pa rin ako, meron pa sana akong subukan ko kung andito yun, okay. Panoorin natin. History. Naku, ano yan? Come on. Ito. Panoorin muna natin. Pinatalsik siya sa trabaho. Pinatalsik siya sa trabaho. Pero masaya pa siya. Nalaglag pa yung gamit niya. Pati kotse niya, tinangay. Nalaglag pa yung susi niya. Yun lang. Diaper pala. Nakita niyo ba? Matagal na yan eh. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, at least tuyo yung diaper mo. So, ang dami nangyari sa buhay niya, no? Na tanggal sa trabaho, nalaglag yung pati kotse niya, hinatak, nalaglag yung susi, nabasa pa siya. Papahinga na nga lang siya doon, no? So, kaya, sana sumaya kayo ng konti doon. Pero yung labanan kasi natin, Kaya basta lagi may illustration, yung electric fan daw. Subukan mo daw ilagay yung daliri mo sa labas. Anong mangyari? Putol, no? Hindi naman putol, sugat lang. Pero yung mga electric fan dati na bakal. Putol yun. Kaya pag nilagay mo sa sentro, walang mangyari. Ang akin naman, yung basketball naman. Hindi kayo basketball. Pag pinaikot mo yung basketball, ginagana ko pa, no? So, pero habang bumabagal yung pag wala sa focus, sa gitna, ayan. So, yun yung pinaka parang natin. Tayo kasi bilang Kristiyano, hindi sa atin bagay yung malungkot tayo kasi ligtas ka na eh. Parang bakit? Pamatay ka, sagatan ka, saglit lang ang buhay eh. Though minsan madali rin sabihin yun, no? Pero pag nasaan doon ka, mahirap din. Pero kaya nga, objective natin ngayon, medyo tayo ma-encourage kung sakali tayo ay
pinagdadaanan. Okay? So, lahat tayo ay may kabigatan minsan, no? Kahit yung mga si Pastor Lito, yun nga lagi niya. Ano kasi yun eh, medyo matapang din yun, no? Tapos, ayaw niya nung, siya, helpless siya. Lagi niya sinasabi, no? Ayaw niya nang, bago siya kumain, ayaw niya nang di siya nagtrabaho. Magandang attitude yun, no? Basta, yun eh. Kaya nung yung nakuha niya yung sakit niyang yun, talagang doble, Kasi di siya yung sanay ng ganun eh. Walang ginagawa, mahina. So, may mga ganun, nakaka-discourage. At isa naalala ko lagi yun, si David nga eh, no? Ito ba yun? Tingnan ko lang din, hindi ito. Basta may kwento sa buhay ni David, kung naalala niyo yun. Hindi siya hinabol ni Saul, nagkuta siya dun sa, sa Achish, naalala niyo. Sa kalaban nila yun eh. Kaso wala siya mapuntahan. Hinahunting siya nung hari nila, si Saul. So napunta siya doon, nagstay siya ng matagal doon. Yung bandang huli, siyempre, hindi naman nagtiwala sa kanya yung ibang princess ng Philistines. Ginawa sa kanya, pinalaya siya. So, kasi baka maglalaban yung baka kumampi siya sa kalaban niya. No? Kaya pinahangin siya. Kaso nung pagbalik niya sa Ziklag, doon na nangyari yung Amalekites naman. Sinugod naman sila. And tinangay lahat. No? Asawa nila, anak, lahat. So to the point na, pati yung mga tao niya, galit na galit sa kanya, gusto niyang patayin eh. Kasi parang sinisisi siya. So gaano kahirap yun. Pero kaya doon din sinabi na he encouraged himself in the Lord. Okay? So kaya, pag mayroon tayong gano'n, anong gagawin natin? Ngayon tayo, nagpapalakasan tayo dito. Amen? Pero minsan yung iba, hindi marunong eh. Lalo ka may discourage o kinasal ka. Okay? So yung iba, gusto rin namang encourage ka, kaso hindi man siya alam kung paano. Sa halip na ma-encourage ka, maasal ka pa. Okay? Pero ito yung pag-aaral natin ngayon, dami nito eh. Bilisan ko na lang. Medyo basic to, pero sana makatulong sa atin. Amen? So may iba sa atin, medyo talaga eh. Si Father Jess, hindi ko pa nakita masyadong nakatawanan niya lang kasi problema eh. So yun din, hindi niya pa nakita malungkot. Yan, wala pa talaga masyadong problema. Pero ito mga pastor, ito yung mga problema din, yung dinadaan talaga minsan sa biro. Huwag naman lagi, okay? So, number 1, may mga points lang tayo dito, no, para tayo ma-cheer up. Number 1, Psalms 56. Tama kung malungkot ka, normal yun, amen? Napanood nyo na ba yun sa Disney? Kunwari lang naman yan. Pero nakakatawa din eh. Inside Out. Hindi ko pa napanood yung part 2, pero ewan lang. Pero may mga emotion talaga tayo. Pero hindi ganun yun. Kunwari lang. Si happy, si sad. Sino yung galit? Sino man yun? Anger. Psalms 56:8, sabi dito ay, Thou tellest my wanderings. Okay, ang Diyos, sinasabi ni David pa rin ba to? Si David pa rin to. Thou tellest, yung tellest po dito ay binibilang. Okay? Kaya teller machine eh. So, ang Diyos daw, alam ang yung pinaroroonan, no? Put thou my tears in thy bottle, are they not in thy book? So, sigat po to, no? Ibig sabihin, kaya pag tayo literal na totoong napapaiyak ka na at umiiyak ka, no? Kasi mayroon kang pinagdadaanan, tinignan mo ito, hindi mo maintindihan eh. Yung luha mo, nilalagay sa bottle, ano naman yun? Ano yun? Ang kwento talaga dito, ito, katulad ng mga picture nyo, tinatapon nyo lang ba yun? Saan nyo nilalagay yung mga pictures? Meron na ba kayo ng yan? Ay, nag-commercial kasi sa Facebook, kaya nagpagawa kami. Diba? So, iniingatan mo yan, di ba? Tinatago mo sa album, and then, yun nga, pwede mo ilagay sa magandang frame. Lagi mo naaalala, kasi importante sa'yo, especially ang pamilya, di ba? So, parang ganito po yung sinasabi dito na yung luha mo, importante sa Diyos yan. Ayaw niya lumuluha ka, pero, ibig sabihin nun, yes,
nagdurusa ka ngayon, malungkot ka ngayon, pero ang Diyos pala, kinokolekta yung tears mo. Ibig sabihin, naandun siya. Kasama mo siya. Amen? Kasi alam niya, anak ka niya eh. Ngayon, dito may claim ng kahit sino lang. Ngayon, kung anak ka ng Diyos, and then, are they not in thy book? So, ano ba talaga? Battle o book? Kasi nga, ano to eh, talinhaga, no? Ibig sabihin ko, ano yung pinagdadaanan mo? Kasama mo ang Diyos, kinochronicle niya siguro, no? Kasi importante yung mga pinagdadaan. Yung another kwento dito ng iba naman, yung mga, ibang work of art ng mga maliliit na anak ko. Kinokolekta ko rin yun eh. Kasi nga, gusto mo, maaalala mo yung kabataan nila. I mean, yun, yung mga pictures talaga eh. Video na, no? So, ganun pala ang Diyos sa atin, no? So, number 1, God sees your tears. Hindi mo kailangan ma-discourage kasi yes, kahit andun ka sa kalagayan na talagang nangingiyak ka na at talagang iyak, hindi nangingiyak ka, iyak. Andun pala ang Diyos para samahan ka, alam niya yung iyong pinagdadaanan. Okay? So, hindi siya tipong walang pakialam sa'yo. Okay? At lalong hindi kanya hindi napapansin. Alam niya po yun, no? Naalala niya at parang yun nga, itong mga anak ko rin, pag nakita kong umiiyak, siyempre nahulungkot ko rin, pero in a way, parang nakukitan ko pa, di ba? Umiiyak ka, natapon yung ano. Alam mo kasi, kahit natapon yun, pwede mong palitan, di ba? Eh siya, iyak siya todo, kasi yun lang nasa utak niya ngayon, yung gatas na natapon, o kaya laruan niyang nawala. Pero ikaw, nakikita mo, pwede ka nang palitan yan, makakalimutan mo rin yan, pag laki-laki mo, hindi mo na nga yung laruan mo eh. Natindihan niyo yung anak ko. So, in a way, parang natutuwa ka sa anak mo, kita mo yung future niya, alam mo kung paano yung suportahan, and therefore, yung batang yung kahit todo iyak pa siya noon, hindi niya lang alam na wala dapat siyang ikabahala eh. Pero talagang iyak siya. So, nakita niya ba yun? So, yung gusto sabihin doon, hindi ka umiiyak hindi nakikita ng Diyos. So, nakikita ng Diyos yan. Kaya sabi rin po sa Isaiah 53. I-quote mo nga ngayon, Brad. Inano natin ito kanina, di ba? Yan. So, sino tinutukoy nitong pinarusahan, sinaktan? Alam na natin si Jesus. Now, kung ang anak ng Diyos, only begotten Son of God, na mahal ng Diyos, hinayaan niya, nasaktan, later, itinaas din si Jesus. So, another, sa atin yun, no? Alam natin na ang Diyos, nakikita yung ating pinagdadaanan. And therefore, hindi tayo dapat may tinatawag sa Bible, si Paul na yung sorrow unto, hindi ungodly sorrow. So, yung sorrow without hope, parang ganun. Parang desperado ka na. Hindi tayo dapat maging ganun. Amen? To the point na papakamatay, gagawa dahil malungkot ka. So, hindi tayo dapat umabot sa ganun. So, Jesus Himself knew sorrow. Siya mismo ay naranasan niya po yun at pinakamatindi pa nga. At kaya niya pag napagdaanan niyo ng maganda, alam niyo nangyari sa kanya, di ba? Despising the shame and sat down at the right hand throne of God. So, kahit po siya ay naranasan niya basically, napahiya, hiniya, napagtagumpayan niya yan. So, encouragement sa atin yan. Amen? So, God sees our tears. Nakikita niya yun at pinagmamasdan tayo at alam niya nasasamahan niya tayo. Amen? And then, medyo topical tayo ngayon. 34 naman, Psalms pa rin. Balik tayo Psalms for the second point. Okay, basa po. Ready, go. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Okay, so double meaning po yan, no? So, may preaching na po ako dito. Medyo maaga pa, no? Ibig sabihin, ang talagang gusto niya, yung mga, kung talagang nagkasala ka, yung nagisisi ka ng gusto, no? Ibig sabihin, totoo. Hindi, gagawin ko na lang ulit, follow man ako, hindi ganun. So, isa yun sa meaning, no? Pero pag tinignan mo yung context nito, literal na, ayan, no? Afflictions yan, eh. So, pag ikaw pala ay may pinagdadaanan, no? Sasaktan, naghihirap, malapit ka pala sa Diyos. Yun pala yun. Bakit nga? Paano pag natin kanina, yung anak ko, pag talagang sumisigaw na,
lalapit na yan, tapos gano'n ka-close ang close, di ba? Yakap lang yan, iiyak. Okay na siya. Ako din, masaya ako. Mamaya, wala na. So, ano gusto ko sabihin dito? God is near to the broken-hearted. Amen? So, kung lalo ka napapalapit, lumalapit at nilalapitan ng Diyos, yes, nasa kalagayan kang hindi maganda ngayon, to the point nga na iiyak ka, lumalapit ka naman sa Diyos. Again, huwag tayong lalayo sa Kanya. Yun ang point doon din. Another, Kasi ang problema, linalapit niya yung sarili niya sa'yo, pinapaalala niya na dito lang siya, ikaw na may lalayo. May mga ganun kasi pag tumitigas yung puso ng anak ng Diyos. Yun ang malungkot doon. So, huwag tayong lalayo. Pero again, ang point is, God is near to the broken-hearted. Okay? So, dapat nga, ay lalo tayong napapalapit. At ganun din, pag minsan ma-realize hindi mo kaya itong lakad mo, di ba? Kahit yung minsan gusto mong mag-rebelde. Ako mausunod. O sige, lumayas ka. Ay, hindi pala, joke lang. Pag naisip niya, hindi ko kaya to Kaya lang pala ako makain, maayos, malusog, may dinusot, nakapag-aral. Kasi nandun ka sa bahay ng tatay mo. Amen. Pero iba parang ewan na akala mo lalayo ka na kaya mo Huwag kang rebelde to that point. So yes, nagdadaanan ka, lumapit ka lalo sa Diyos, ang Diyos lalapit din sa iyo. Ngayon, sinasabi rin sa Bible na particular, si Paul. Si Paul ay lingkod ng Diyos, grabe rin, loko-loko din siya noong una, pero nung naglingkod siya talaga, hindi ko alam, pinatasahan siya ng Diyos, or what, pero talaga naranasan niya So, kinuwento niya yun, di ba? Sa Acts, sa Galatians, Corinthians. Ano yung naranasan ni Paul? Madami. Pero, ito lalo na meron pa siyang tinatawag na hindi sinabi dito Yung exactly may something sa kanya, either sakit ba to, yung weakness niya o yung thorn in the flesh ang sinasabi. Ayan, thorn in the flesh, Hindi sinabi exactly yan. Sabi iba sa boses daw yan. Sinabi rin sa 1 Corinthians na sabi sa tuhod daw, sabi ni iba, sa mata daw. Hindi naman sinabi exactly. Basta iba sabi kasalanan daw Ano man yun. Pero hindi thorn Sakit to, I believe. Nakakahadlang sa kanya. Okay? So parang nakaka-depress, di ba? Naalala ko si Pastor Lito kasi ganun. Nandun ka na nga, ano pang kailangan, ginagawa mo na nga, tapos sakit pang matindi. Kaya sabi niya dyan, and he said it to me, my grace is sufficient for thee. So, kung mayroon ka mang problema, sapat din naman yung biyaya niya. For example, si Pastor nga, natuwa din siya, ang dami daw nagmamahal sa kanya, pero yung nag-raise siya ng fund, nahihiya din siya So, ayun, para makita niya, ang dami rin tumulong. So, in a way, parang biyaya ng Diyos, sapat. May sakit ka matindi, kailangan mo lang pera, may dumating naman. So, mahirap pag wala, So, ano pa? Yung iba, sino ko kwento kanina, si Christian, Pay natin ang bawat isa, So, kunwari, ang daming bagay na pwede example, sa trabaho, na wala kang trabaho, may pumalit naman. Mga ganun ba? Huwag lang sa asawa, pero mga palitan. Pero minsan, ganun din ginagamit din ng Diyos yun. Huwag mo lang tatargetin niya kasi mahirap. So, ano pa? So, kung ano man yan, may nawala, may tumulong naman, napalitan naman. So, ang point is, sabi niya, most gladly, therefore, I will glory in my infirmity. Siyempre, ayaw niya ng sakit kung ano man sakit na yan. Pero nakita niya ngayon, yung biyaya ng Panginoon, sapat. Di ba, nakapaglingkod pa rin siya. Kung may saklay siya, at least may saklay siya. Nagagawa niya pa rin gagawin niya. Doon masakit, mahirap. Diba? Kung ano man yan. Sumasakay sa kabayan to. Hindi ko alam. So, sabi niya, that the power of Christ may rest upon me. So, ngayon, alala ko na naman yung Disney. Yun nga, yung kasi pinaka-lesson doon sa unang part doon. Hindi ko makakalimutan kasi pinanood ko rin Ang problema niya, parang tulala na yung kasi pinaalis yung si Sad, di ba?
Alam niyo yung kwento. Yung pala, kailangan niya din pala ng sadness sa buhay. Amen? May lesson din eh. Ang hirap po nung ito, kahit ang mga nagpapakamatay na to, siguro, mayaman na siya eh, di ba? Emma, tas yung anak naman ng ano ngayon ng Lea Salonga naman. Tomboy naman, no? Pero may yayaman nun. Babakla pa ngayon si ano. Kunwari, masaya. Nung ako yung ano ni, hindi mangyayari yan. Pero nakakahiya yung mga buhay na itong mga to. Ngayon, kasi nga minsan, hinahabol nila yung kasiyahan eh. Hindi nila sila nalulungkot. Yung lungkot nila, peke, no? Hindi yung genuine na ang Diyos ang naglagay sa iyo para later, matanasan mo rin yung kasiyahan, no? Alam niyo ba, ako sa ministry, ang pangit din naman ng laging nandiyan na lahat, di ba? Parang walang problema. Ayan, so pag ang nagbibigay ng kasiyahan daw pala sa kanya, yes, may sakit siya, pero nung nakasapat yung biyaya ng Diyos, okay din pala eh. So hindi ako iniwanan ng Diyos. Okay? Yung point natin, una is, God sees your tears. Number 2, God is near the brokenhearted. So yes, may paghihirap, pero ang Diyos naman ay malapit sa'yo. Okay? So naalala ko rin tuloy yung mga nagkukwento. Totoo yun eh. Either nagkasakit, namatayan sila. Ang kwento, nung nangyari nga yung trahedya sa buhay nila, doon sila naging close lalo. Eh minsan pag lagi kayong masaya, parang hindi kayo magkakilala eh. Pero pag nagdumanas kayo ng pamilya niya, ganyan, lalo na yung close. Na-appreciate nyo lagi yung, lalo yung isa't isa. I mean. Okay? So medyo basic tayo, no? Pero, sakali lang nagdadaanan kayo. Number 3. Ito, very famous verse din. Ang 1 Peter ay anong dito? Ang pinaka-tema dito, natapos natin sa online eh. Anong pinaka-theme dito sa 1 Peter? Suffering of the Christians to eh. Kaya ito yung verse na sikat dito, sabi, casting all your care upon Him, for He cared for you. Yes, pag sinabing cast, binabato ka, binabaliwag, di ba? So kanina, yung solong cast, pero ito yung care mo naman, kasi lagi mo iniisip, pera man niya, sakit, pag-aaral. Siya yung ibalibag mo ngayon. At saan mo ibabalibag? Saan mo itatapon? No? Sa Diyos. Kaya naman niya yun eh, di ba? So, ganun pala yun, no? So, anong point dito? Pag tayo ay may kabigatan na talaga, yung talagang hindi mo kaya, feeling mo, or at least, no? Nawawala na yung joy mo. Dahil, yun nga, nasa isip mo lagi, ano yung madalas na sakit? Ano yung madalas natin problema na pag iniisip mo, hindi ka sasaya eh. Ano yan? Ha? Hindi, yun talaga, magpamilyado ka na. Si Judith. This cut-off po, medyo kinapos din ako eh. Kaya napansin nung kasi usually hindi ako nagka-cash sa Lazada eh. Kasi mayroong pondo. Parang hindi hindi ka na-istorbohin. Kaya parang napasobra yung ko. Kaya, ayun. Pati sa ko, nag-decline yung eh. Anyway, totoo yun, diba? Naisip mo, paano saan kukuha ng ganyan, ng ganyan. Ito kasi gusto ko talagang mabayaran lahat ng credit card eh. Ito hanggang yan, magpatong-patong na yan eh. Imagine mo, ang laki na. Pag nagpatong yan, may yun. Lalong, wala pa naman interest pero may mga kasi, monthly due. Gagaling niya mga yan. Walang annual fee pero may membership. Pag may unsettled patong-patong yun. Yun talaga, kailangan natin eh. So yung pag-iisip mo, totoo yun. Yung bayaring, pag-aaral ng anak mo. Naku, yung anak ko, papasabato. Hindi. Saan papasok yan, di ba? Minsan, nagkakahirapan din yan. Ang dami rin pala dyan. Pag natabaho ka na, ganun din. Ano pa, yung sakit. No? Yung mga young people, may problema ba kayo sa buhay? Wala.
School. Sana school lang, no? Yun, nakaka-stress din yun, di ba? Diyan nga ito mga nagpapakamatay, parang mahina ka naman. Tiwala lang kasi, men. Mahirap nung iba, wala eh. So yung imagine mo pinaka-dinadala mong yan, ibato mo sa Diyos, Lord. Lalo na pag legitimate, ha? Actually, mahihiya ka sa Diyos pag ano eh. Ano bang pangit na concern mo? Pang sarili lang, di ba? Parang mahihiya ka sa Diyos na ano eh, papasad sa. Pero yung legitimate, sa ministry, di ba? Sa mga anak mo. Kaya hindi natin kailangan malungkot. Kasi, point number 3, God invites us to cast our cares unto Him. Ibig sabihin, siya yung nagsabi niyan eh. Okay, problema ka, bigay mo sa akin yan. Parang gano'n. Hindi nga bigay, hagis eh. Oh Lord, ito. Paano abot yun? Ano naman tayo, talinaga lang. No? Ibig sabihin, kung ano yung nagpapabigat sa'yo, yung tsura mo, hindi na maipintura. Pintura. Sino ba dito hindi maipinta yung mukha? Tingnan niyo katabi niyo. Ganun yan pag... Parang ano eh. Ibigay mo na sa Diyos yan. Kasi magtiwala ka, ano may outcome niyan. Eh, sa school niyo, wala nang bihira. May bumabagsak ba halos dyan? Meron din, pero bihirang-bihira. Sobrang nagtamad na yun, nag-addict na yun, naglakwatsa na yun. Pero hindi ka naman ganun, hindi ka mas-less masyado. Mga special class pa nga yan eh. Kaya sabi ko sa inyo, kasi mga anak ko, gawin mo, huwag mong pagpapalit ang gawain ng Diyos. Sabi ni Kuya Christian kanina, di ba? Totoo yun. Lalo ka magsisisi pag pinagpalit mo yan, kailan mo ibabalikan? Next time na lang. Buti nga kung gano'n ang nature niya. Lagi niya sabi sa inyo, minsan mahirap bumalik, hindi ka pa masaya. Ano pa? Ang dami niyan eh. Kargado di konsensya mo pa yan. Oh. Eh ano lang, magtiwala ka lang sa, yun ang inihiling niya eh. Tsaka po parang yung faith din daw, parang muscle din yan. Totoo din yun eh. Nakakita ng muscle dito, tingnan yung muscle ko. Alam mo yung muscle pala, pag sa una lang yan, mabigat. Eh kung sanay ka na, ang lakas na yan. Kaya may dating na pagsubok, naku, kakayanin ko kaya yun. Eh malakas ka na yun. Dahil nagtiwala ka, nakita mo paano sinagot ng Panginoon. Yung panalangin o yung buhatin mo, tinawid ka ng Panginoon doon, lalakas ngayon. Eh paano nga balik-balik ka? Para kang kabuti or para kang yung dating tawag natin kay Rain dati, hindi na ganun si Rain. Amen? Amen. Anong tawag natin? Palitaw. Kahit po sa school, sabi niyo, maniwala kayo pag sa school, pag nag-skip ka ng, naku mo, hirap yan, hindi mo na lang pinag-uusapan, naranasan, hindi ko alam bakit, hindi mo nagkasakit nun eh. O minsan may mga panahon kasi bibilis ng mga classmate ko eh. Naku, naliligaw na ako ah. Kung spiritual, subukan nyo ganun, hindi ka nag-solve winning. Etong mga, tingnan mo na nga lang yung mga sinusolve natin, di ba? Minsan kahit matandang tao na eh. Ligaw na ligaw eh, di ba? Amen. Si Roma 16:16, di ba? Hindi yun, nakakahiya yun. Nakakahiyang blunder yun. Kahit mga Katoliko, napakagaling magyabang yan eh. Hindi ka pala ligtas. Hirap nun. Walang nakakaalam. Ikaw lang, speak for yourself. So kaya kung meron tayong dinadala, at alam din naman ng Diyos yan, itong anak ko, kunwari, may dinadala siyang ganyan. Hindi na kaya. O, akin na yan. Ay, lakas pala ni tatay. Kaya mo. Yun pa, hindi ka namin ng tulong eh. Yun, sa Diyos natin gawin yun ha. Okay. Mabigat, hayaan mo ang Diyos ang ngayon, yung mga kaya mo, huwag mo nang pabigat dali sa Diyos. Lalo kang ihina nun, hindi ka naman lalakas nun. Okay? Especially itong mga yung mga talagang hindi mo na kaya. Yung tinutukoyan dito, hindi magagaan. Nag-snowflake ka naman nun. Na konting pagsubok, Diyos agad. Kaya nga niya binigyan din ng lakas eh. Pinapalakas ka rin niya eh. Talino. Ngayon, chat, ano na lang eh. Ang hirap na. Anyway. Ano ba? Bakit pala natin sa kanya tatapon? Una, ayaw din niyang ikaw lang magbuhat eh. Okay? Depende. Pero pag yung sobrang bigat na, sigurado ka hindi niya papabuhat sa'yo ng
ng sa'yo lang yun. Sigurado yun. Sinabi rin niya yun sa Corinthians 10 ata 13, di ba? Nalala niyo, nabisado natin. Tingnan ko, nakabisado ko pa yun, ha? 10:13. Yun. They had no temptation taken yun. Ako, may mga temptation, testing. Binigay sa'yo yan. Hindi yan tipong ikaw lang ang pinagbigyan. Ay, paso, may mga sakit na ako lang. Hindi na, meron pa rin. So, pero pasok pa rin sa kategory ng sakit. Kung ano man yan, di ba? So, ngayon, sabi dito, hindi ka niya susubukan kung hindi naman niya ibibigay also yung a way to escape. No? That ye shall be able. Bibigyan ka rin niya ng solusyon. Hanapin mo lang. Tanong ka. Di ba? Hindi yung tipong yun, pakamatay o desperado. Walang ganun. Kung anong bibigay sa'yo ng Diyos, meron niyang sagot. Kaya, number one, hindi niya ibibigay sa'yo ng yung burden mo na ikaw lang mag-isa. And then, another point dito sa God invites us to cast our cares unto Him. Tingnan sa Philippians 4:7. Especially spiritual yung medyo ano dito sabi dito, mga famous verse lang to. And the peace of God, ready, go. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ So, Jesus. mansinin niyo po yung, ang nabigatan dyan yung hearts and minds kasi. Sa totoo lang. Kaya iba daw na minsan may mga sakit sa stress nga, ganyan. Nagkakasakit din sa ibang katawan. Si Pastor Lito, ganun din sabi niya dati. Pina-check up siya, wala ka namang problema eh. Asa problema? Sa utak. Iniisip mo lang. Pwede ba yun? Bago pa siya na magkasakit ng matindi nun. Depression, parang ganun. Pinainom ngayon siya ng gamot. Yung gamot, yun ang sumira sa katawan niya. Imagine niyo. So, kung yun nangyari talaga dun eh. Kaya, ating iba, ganun din yan. Ba't nagpapakamatay yung iba? Mayaman na. Di ba? Supposedly, yung mga mayaman, parang di ka tinatablan ng ano yan eh. Tumaas ang gasolina. Ano ba? Di ba? Pagkakaano lang yun eh. Tumaas ang gulay. Tumaas lahat yan. Mga nagpapakasyon nga. Nakita mo yung mayaman kung anong ginagawa. Lagi nasa SM, dyan kakain yun. Tayo, minsan-minsan lang, di ba? Mga okasyon. Nakatala masaya tayo. Di ba sila, ano yun? Yun ang default nila. Nakikita ko yung mayaman, ganun eh. Hindi nagluluto. Hindi nga naman, mahirap magluto. At masarap magluto yung magaling. Kasi singiling ka, eh kung mayaman ka nga. So parang hindi ka tinatablan, di ba? Sinabi rin sa Psalm 73. Sabi itong mga mayaman, parang hindi tinatablan ng problema. Ang tataas nila, parang ganun, hindi sila inaabot ng problema. Pero tayo, abot. O anong gagawin natin? So, para tayong walang kapayapaan sa puso't isipan. Ganun po yan. Alam ko rin iba sa atin, diba? Pag inaabot kayo ng bahay, ganun yan eh. Lagi nasabi, kaya naintindihan ko yan eh. Kaya, medyo nagkamali rin tayo ng ano nun eh. Naalala niyan. Lumiban tayo, mabilang, araw pala. So, minsan, naunahan tayo ng utak. Natakot na. Kasi nakita natin sa TV. Eh, syempre, papakita sa TV yung worse. Minsan, pero ganyan tayo eh. Ganyan kasi yung mga media. So, yung kapayapaan nung nawawala pag tayo na-stress. Pero, sabi dyan, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. So, kung may mabigat tayong, talaga naman, may mabigat tayo. Kung may kapayapaan ka, kalmado ka, sabi nga nila, sa kahit anong stress, di ba? Huwag ka magpapanik kasi pag nagpanik ka, lalong lalala yung problema. Eh kung kalmado ka, maayos ka mag-isip, ganito lang yan eh. O, hinti-hinti lang tayo, may problema dito. Gusto natin umpisahan yung problema, yan. And number 3, God advises us to cast. Yung kung ano man yung mabigat, bato mo sa Kanya, kaya niya saluhin niya, magkakaroon kapayapaan. And therefore, nakaka-survive ka sa iyong pinagdadaanan. Number 4, ano pa? Ito yung mga basic to eh. Psalms 42. Ito na nga yung ating text, no? Ang sabi dyan, why art thou cast down, O my soul? So, kinakausap niya yung sarili niya, bakit ka ba para kang binalibag? Ako rin pala yun, no? Ibig sabihin,
ang napansin ko agad dito, kahit na paano in control pa siya. Ganyan yan. Hindi kayo dinadala ng ano mo, ng emotion mo. At sabi dyan, why art thou disquieted? Medyo hindi natin ginagamit yun siya yun, ha? Pero hindi mahirap yung disquieted. Alam niyo yung quiet, di ba? Yung disquiet, hindi quiet. Hope thou in God. Yun. So, merong pag-asa. Pero verb siya eh, hope thou in God. Gawin mong pag-asa ang Diyos. Umasa ka sa Diyos. Siya ang gawin mong pag-asa kasi talagang siya ang pag-asa mo. Yun. So, isa yun. Kaya sa 4 to, no? Under 4, yung 4 is hope is the believer's anchor. Okay? So, may pag-asa ka. Parang ganito yan eh. Alala ko si Jonah, di ba? Sino ba nag-Jonah sa inyo? Si Jared. Sabi doon, all hope is gone, di ba? Kasi inuanod sila, bangga na sila, wala nang pag-asa, hindi na sila kumakain. Etong si Jonah. Alam niya kasi mas malapit siya sa Diyos eh. Backslide nga lang siya. Kaya siya rin yung nagbigay ng hope, kaso kakaiba, naitapon niyo ako. Kasi mayroon na siya, may kapayapaan siya kahit paano. Kasi kilala niya ang Diyos. Ano nga lang. Backslider lang, no? So, pero alam niya yun eh. Sino yung angkol natin? Sino yung, ibig sabihin, alam niyo yung angkol kasi pag hindi tayo maglalayag eh, no? Pero pag naglalayag ka talaga, isa sa mga kinakatakutan mo, nasa na tayo, tatangayin tayo sa ganyan, babangga tayo sa bato, di ba? Dadali tayo sa malalim, ganyan. So, kaya yun yung time na binabata yung angkol para at least, alam nila, hindi sila lalayo dun sa kanilang kinaroroonan. Okay? So, kinukumpara ngayon sa Diyos dito, siya yung ating angkor. Nasa niya, hope thou in God. So, hindi tayo, pansinin niyo yung mga nagpapakamatay nga, no? So, bihira yung, may mga Kristyano nagpapakamatay, pero grabe na, no? Yung sabihin, hindi nagtiwala sa Diyos yun. Pero kahit po sa survey, talaga daw pinaka-bihira na yung Kristyano nagpapakamatay. Kasi nga, kahit anong mangyari, alam mong ligtas ka naman, ang Diyos ay andyan, kahit ano pa yung na-overwhelm ka na sa problema, utang, kunwari. Utang, di ka naman, di alipenin mo ako, ang gagawin ko, di ba? Utang. Kaya iba naman, nasobrahan naman, may mga ganun din eh. Walang nakukulong sa utang. In a way, totoo yun. Kasi nga, alam ko din yung dahilan dyan. Nabanggit ko na sa inyo dati, di ba? Malalim na yun sa kana. Nakamastress kayo eh. Pero yun, kaya ang first point dito, hope is stronger than our feelings. Ano yun? Yung feelings mo, na-stress ka na, pero may pag-asa ka. So yung, hindi mo nagtitiwala sa feelings. Eh, feeling mo lang yan. Eh, feeling, ano yan, lumilipas. Naramdaman mo, mamaya lilipas na. Parang yung anak ko nga, natawa ko dito, mamaya talagang sobrang iyak. Wah! Ang katapusan na ng mundo eh. Mamaya, wala na. Ngayon, tayo mga matatanda na, hindi tayo ganun kabilis magpalit ng ano. Pero pwede pa rin. Siya, no-comfort lang siya pag ano na eh. Nakaiyak na siya, tapos na ang iyak. Tapos na ako umiyak. Ayoko na umiyak. Tapos, iba sa atin. Kaya nga yan, iwasan niyo po, sabi nga nila, huwag kang, depressed ka na nga, nabusted ka na nga, tapos love song papapakinggan mo eh. Karamihan ng love song, ganun eh. Yan ang mga maling ginagawa natin sa mga Kristyano. Problema ka na sa buhay mo, hindi ka pa mag-church. Ano yung gagawin? Ano ginagawa sa buhay mo? Patay ka nun. Eh, ba't pa ako kasalwining? Problema ko nga eh. Pero minsan pag sinolve mo yung problema ng iba, ito madalas sinasabi ng mga i-meet mo yung problema ng iba, baka sila pa yung mag-meet ng problema mo. Kahapon, parang gusto pa pakainin kahapon eh. Hindi sa pero tinanggihan ko na kasi alam niyo na, meron na akong ang problema ko ngayon, sobra na sa pagkain. Eh, pero gusto ko rin sana kasi nga, pero time na rin eh. So, pwede natin sina Kuya Ken, bait naman eh. So, yun, totoo yun. Lalo yung mga kwento kasi na pastor dito din yung ganun eh. Kaya nga, huwag mo na araw-arawin kasi may mga babait na Kristyano din. Oh, pastor, dito ka na kumain. Bira, inaraw-araw mo naman.
Totoo po yun. Hindi, totoo talaga yun. Kung may problema ka, gawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Kasi yun yung may bibigay mo sa kanya, yun ang alam mo, yun ang meron ka eh. Nung ginawa mo, yung dapat mong gawin, na kaya mong gawin, yung bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang magpupuno nun. Amen. Prinsipyo po yan sa Bible. Kaya, yung feelings na yan, tigil-tigilan nyo yan. Men, mga bata, imo, huwag kayong imo. At naalala ko na naman sa Jollibee nga daw, di ba? So, dapat yan, hindi yan pinapasimangot. Kasi nga, hindi gaganahan yung ano eh. Di ba? Hindi gaganahan yung kakain. Tapos, kakain ka pa dito. Kaya dapat, yan. Kasi Nehemiah, di ba, kung naalala niyo yan, medyo hindi, pero yun ang interpretation dun eh, nung natakot siya, sabi dun, di ba? Kasi hindi never siya nakita nung kanyang hari na malungkot. Kasi nga, bawal yun. Tindi mo naman, ganda ng trabaho mo, tapos kaso nga, meron siyang kabigatan. So ang sabihin dun, pwedeng mawala yung lungkot mo kung ando yung tiwala mo sa Diyos. Okay? At sapat. Okay? So siya walang problema sa kanya, yung problema tayo minsan. Again, maganda illustration sa mga bata yan. Stress na stress, natapon yung ano ko, palitan natin. Sigaw ka pa dyan eh. Kasi hindi niya naintindihan yung kalagayan niya. At kung paano siya kayang tulungan pala ng kanyang magulang. Kaya again, pang-apat, hope is the believer's anchor. Under that hope is stronger than feelings. And then, ito ba? Ano pa yung mga papawala ng stress natin at ano? Hindi lang joke yung joke. Minsan, masaya ka sa umpisa eh. Pagbalik mo, naalala mo yung problema mo, andun pa rin. Ito. May basa nyo. Ready, go. The appoint of the that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might Okay, kung naalala nyo po yung ating Isaiah series, di ba? Sa umpisa parang Jeremiah, negative. Bandang huli, naging positive. Patapos na po yan, eh, no? 66 lang yan, eh. So sabi dito, yes, ang daming problema ng Israel, pero sabi niya, papalitan niya, no? To give unto them beauty for ashes. Ibig sabihin, yung kanilang ashes, ang pinag-usapan niya siyempre, nasunog, yan. Ang Diyos daw magbibigay sa kanya ng kagandahan. And oil, the oil of joy for mourning. So, pag morning, nagmo-mourn ka, yung oil of joy, parang kaunlaran yan eh. Okay? And then yung heaviness, of course, is yung kabigatan. Ang ipapalit daw ng Diyos doon ay garment of praise of the Spirit. Ibig sabihin, baliktaran po yan. Pag nakakita mo si Job, nung siya yung nagkasakit, di ba? Gaano siya ng abo eh. Ano yun? Itsura nun. Itsura kaya pati damit nun, hindi na siya nagpapalit. Kasi nga, nagnanak-nak din yung ano eh. So, anong kabaliktaran pag maganda yung ano mo, kasuotan mo, di ba? Parang ganito sana tayo. Ay, please, di ba? Ganyan yan eh. Hindi pala ako na ganun na yan. Anyway. So, ang point dito, hope is the believer's anchor. Hope is stronger than feelings. And then B, God gives beauty for ashes. Ibig sabihin, kung pangit yung kalagayan mo ngayon, minsan pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, tulad kay Job nga, ganda yung kay Job eh. Tiwala sa Diyos, ang pangit niya na, di ba? Kitongin na siya, itong boils na. Matay yung 10 anak niya, pinalitan ulit. 10 ulit. Di ba? Ganun ulit. 7 sons, 3 daughters. Ano nangyari? Patay yung iba. Okay, pero nasa Diyos na sila kung ligtas sila. So, pwedeng gawin ng Diyos yun. So, hindi ka na dapat ma-depress. Kasi, hawak ng Diyos yung mga bagay-bagay. Ilang point dito. Okay, tapusin na natin. Ano yung agaw pala. Yan pa tayong dalawa. So, medyo related ito, no? Sa hope. So, sabi dito, 30 ng Psalms. Hindi ako masyadong sanay sa ganitong format, no? Pero anyway. Sabi dito, ako na lang ulit. For His anger endured but a moment, in His favor is life. Diyos yan, ha?
Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. So, medyo famous verse to eh. So, yun nga, kung iiyak ka ngayon, parang yun, nagkabagyo, di ba? Tapos kahapon, ang ganda ng weather eh. Nainitan ako, tagal ko din nainitan eh. Pero ang sarap ng init kahapon ah. So, ganun. Okay, bagyo ngayon, bukas. Wala na yan. Amen? Ganun naman ang weather nga yun eh. So, parang kinukumpara tayo para magkaroon tayo ng hope. Kinukumpara niya minsan yung ating mga problema na kailangan mo lang endure. May kahit sa Tagalog, may sinasabi, sisikat din ang araw. Ganun, di ba? Totoo yun eh. Kahit anong bagyo niyan. Ang point is, joy is coming. Okay, joy is coming. Sinong joy dito? So, darating din yan. Anak ka ng Diyos eh. Pinangako ng Diyos yan. Okay, and then sa Revelation of course, alam niyo yan. So, pag langit ka na, na-persecute ka man dito, napatay ka man kung sa Great Tribulation. Ano sabi doon sa 21, Revelation 21, yung pinakakatapusan na to. Oh. Ano man dinanas mo sa mundo, ang sabi ng Panginoon, ay basa nyo, ready, go. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are past away. Yun. So, kanina, usapan, iyakan, di ba? Kasi nilalagay pa sa bote. Ilang ano ba to? Ilang tulo na to? Ngayon, may tears pa rin. Pero lagi sinasabi ni Pastor, kala ko ba walang iyakan? Pero yung last na to. Kasi may iyak pa rin tayo pag nakita natin mga kaibigan natin, hindi na sinaran o hindi nakinig, itatapos sa impyerno, may iyak ka pa rin. Pero, wala eh. Ma-realize mo, judgment ng Diyos sa kanila yun. Matanggap mo na lang yun, nakakaiyak. No? Kaya nga, ito yung sa mga ano natin sa soul winning eh. I-win mo na, subukan na natin. I-win sila. Pag hindi talaga, di sana, bago sila mamatay. Kaya maganda dito, anong ano mo ngayon? Ni-stressan mo ngayon? Pag-aaral, ano ba yan? Kahirapan, ano ba? Saan ka naiiyak? Sa Judith. Tanggal lahat yan. Wala nang Judith dun. Iba na yung Jude doon. Kasi ni-imagine ko siguro, party tayo dun. Hindi yung ganitong party sa lupa. Tapos na-imagine ko din, yung bibisitahin natin yung mga stars, moons. Amen. Sarap na eh, kasi ang ganda nun eh. Ewan ko, ano yung mga reward sa atin, no? Baka iba sa ating tamad-tamad. Lumilipad ka nga, pero hindi ka nakakalipad. Mag-J-jeep ka doon, kasi wala kang ano eh. Tamad ka eh. Pero iba, lumilipad, no? Te-teleport pa, ang sarap nun. Wala nang tears, wala nang death, wala nang lahat na ng masama. O yung ating nagpapabigat sa atin sa lupa, wala na, oh. Pinangako ng Diyos yun. Ngayon, kailangan mo joy is coming eh. So, hindi ka tayo dapat mag-sorrow. Malungkot ka dyan. Alalahanin mo lagi yung pangako ng Diyos na napakaganda. At totoo po yan. Ngayon, iba kaya na pinanghihinaan, tagal naman. Kamatay ka na, parang sa langit ka na. Totoo yan eh. Kaya nga dito pa tayo, anong gagawin natin? Dito pa tayo, dito tayo pinapatay ng Diyos. Ano yung logical doon? Enjoy life, pero hindi, may paghihirap din. May kailangan pa tayong gawin. At dapat gawin. At ano bang care ng Diyos kung eternity na, after ng buhay, eternity na, ano ba yung maglalast? Kaya yung subtitle natin eh. Doon tayo dapat nakafocus. Kailan lang, may nag-aaway na dati magkaibigan yan. Yun ang ano nila. Kasi nga, yung nakakarnal yung iba, ang gusto nilang gawin sa church, payaman. Lalo yung mga Amerikano. Kahit mga Pilipino, ganun din. Soul winning, kulang, either kulang, konti, hindi thorough, hindi quality.
Basta nakakasawa na eh. Ba't ka nagsasawa? Parang di ka kasi nakatingin doon sa reward eh. Amen. Gusto mo ngayon na. Mayroon naman reward din ngayon eh. Doon pag ganun, wala nang kamatayan. Darating yun, ba't ka madidepress ngayon? Tapusin na natin. Bakit tayo di dapat ma-depress? Una, makikita ka ng Diyos, especially yung luha mo. God is near to the brokenhearted. God invites to cast our cares upon Him. Hope is the believer's anchor. Joy is coming. God promises it. And last, ito na, pag talagang sagad na sagad ka na, nag-iinarte ka. Ito yung ano, Hebrews. Very basic. Kaya ako malungkot kasi para ako nag-iisa, ganyan-ganyan. Okay. Yung sabi, ito, kinote lang po ito sa Old Testament. Ay basa po, ready, go. Yet your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Pag tinignan niyo po ito, ang ano din ito is yung, alam ko, mga pera din ito eh. Basically, yung problema natin sa mundo, yan. Ay nga, covetousness, kaya iba naiinggit eh. Minsan yung inggit nila, wala sana silang problema, nakita yung kapitbahay, ay, ba't siya meron? Ako wala. Yun ang totoo, minsan wala kang problema, no? Nakita mo sa kapitbahay, bigla kang ano. Sabi dyan, huwag ka nang mainggit. Amen. Kasi kung mahirap ka man ngayon, or kung anong equivalent noon sa estudyante, hindi ka ganun katalino. Yung mga classmate ko dating matalino, baliw na eh. Nakakulto, iba nakakulto, iba naman. Wala. Yun kasi mga classmate, yung mga loko-loko naman, yun na yumaman. Kaya okay, kanal pa rin yun ha. Ibig sabihin, bilog ang bola eh, sabi nga nila. So, huwag din yung utak mo. Okay? Kasi ang sabi ng Diyos, at pangako ng Diyos, kahit sa mga Israelis dati, lalo sa mga anak ng Diyos ngayon, hindi ka naiiwan. You're never alone. Never. Pag ikaw ay anak ng Diyos at titiwala sa Kanya, hindi mo mararamdaman yung gano'n. Kung maramdaman mo man, ibalik-balik ka doon. Diba? Alam yung point din kanina ni Christian pala, gano'n din yun eh. Diba? Ano yung title mo? Ha? Be strong in grace. So, ganun yun. Kailangan lalo spiritual. Hindi tayo na-depress. Okay? Ayun na. So, ito. Medyo meron tayong ano. Tali natin. No? So, sino nalulungkot? Alala ako nung panahon namin, may commercial na ganun. May naglolokohan yung mga ano eh. Hindi nyo na alam yun eh. May commercial sa radyo ata yun. Alam niyo may mga hotline na ano daw, nagpapakamatay ka na. Tawagan mo lang ang numero na to. Eh nakakatawa kasi yung boses, parang Bisaya. Nalolongkot ka ba? Tumawag kasi ganito. No, kahit problemado ka, doon pala matatawa ka na eh. Ayoko tumawag dyan, pag-usapan natin. Nakakahiya, yan. So pag malungkot yung mga kasama na yun, lolokohin mo lang, gano'n eh. Nalolongkot ka ba? Tawa na yun, nakalimutan na yun. Wala na kasing commercial na gano'n ngayon eh. Yan na tayo sa, sa TV. Anyway, nalolungkot ka ba? Ito, sabi sa ating lesson, no? Tell your heart, God sees me. Kita ka ng Diyos, hindi ka mapabayaan. Kita ka, nakikita niya lahat. Kasama mo ang Diyos, naiintindihan ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Kung sakaling may mawala sa akin, kayang-kayang i-restore ng Diyos yan. Amen. At even better, kaya nga maglingkod ka lang sa Diyos. Amen. Kasi makakaasa ka lalo, di ba? Alam mo yun, ang Diyos ay hindi nangungutang, hindi nagbabayad. Kasi na yun ang mga kinakaasaran natin, di ba? Hindi nagbabayad to. Eh sabi sa Bible, He that lended to the poor, lended to the Lord. Amen. Kasi hindi niya kayang bayaran yun. Yung Diyos, kaya niyang bayaran yun. So, sobra pa. Sino dito ang inutangan kayo, tapos binayaran kayo, sobra pa. Walang ganun, di ba? Meron minsan, di ba? Kaya ito yung hinintay nga ako kasi nag-COD ako. Madalas, sakto na yan sa ano eh. Bawas na yan, kaltas na yan sa Gcash eh. Eh wala akong di ako ng Gcash. Di, ako. Itong mga to, tagal, pinaghintay namin yung
O sige ito, huwag mo nang suklian yan. Ayan. Ganun eh. Kaso papakash out din nila yun. Hindi pala, cash na pala yun. Anyway, nalolungkot ka ba? Yan. God will restore. God has joy prepared for you. Kaya sinabi sa ating text, balik tayo doon, natanong nyo na ba sa sarili nyo to? By the way, Pastor, para walang dating sa akin yan. Hindi ako ganun kagaling mag-drama eh. Mga magaling magsalita eh, drama. Kasi mga ganun na kita. Yun minsan ang talent ng ibang preacher eh. Pero, magpasensya mo na ako. Tawarin mo na ako. Ano sabi sa text natin? Why art thou cast down, O my soul? Tanungin mo yung sarili mo. Hindi ka dapat, basically sinasabi niya, hindi ka dapat bagsak. Amen. Lalong hindi ka disquieted na parang, ano mangyayari? Hope thou in God, magtiwala ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos. Actually, pag sa church kasi, ang maganda, again, kung hindi lang dapat yung sarili mo kasi iniisip mo. Kung talagang naisip mo, kawawa ako, minsan tingnan mo rin yung iba. Either mas kawawa pa sila, pero lagi ko nakwento sa inyo, sa dahil din, nang na-realize ko yun. Mga arte-arte ka pa yung iba. Grabe, may iyak ka sa iba eh. Yung pa yung nagtiwala sa Diyos, yung walang-wala. Magtatice ba yun? Wala na nga. Nung nakita ko yung bahay, sabi ko, pambihira to. Hindi ko kasi inaasahan yun eh. Yung karakter nila, na confident, nasa Diyos, nakikita mo na lakas pa mga kasal. Tapos ganito lang pala yung parang tinablan ako dun, sabi ko. Napakapalad ko pala kung para dito, tapos ako pa yung panghihinaan. Makita niyo ba yan? Amen. Totoo po yan eh. Kaya encouragement nasa gawain ng Diyos. Amen. Hindi yung lalayo ka, lalo ka madi-discourage kasi nakatingin ka sa ibang kapitbahay mo, classmate mo. Wala yung pag-asa ng Diyos doon. Lolokohan lang sila. So, tatanungin nyo yung sarili nyo ngayon. Kung nade-depress ka, basahin nga, why art thou cast down, O my soul? Why? Ready? 1, 2, go. Why art thou cast down, O my soul? Sagutin mo yung sarili mo. Ano sinabi? Sagutin mo. Hindi mo siya sagot doon is dapat hindi na. Amen? Totoo po yan. Ano na lang tayo? Yung gawin natin dapat natin gawin. Anong provide ng Panginoon. So, kaya nasabi mo lang yan. Hindi, meron din po tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Sa amin nga, ganun. Natanggalan sa amin eh. Eh, iba doon. Ewan ko, nasa napunta yung iba doon. Hirap, no? Yan talaga, tuloy lang. Minsan, tinitingnan ko yung kalagayan natin. So, ito mga yayabang kasi mga kulto eh, di ba? Hindi na pinagmamalaki nila eh. Wala tayong pagmamalaki din sa lupa eh. Amen. Tinignan mo yung sarili natin, yung pagmamalaki natin. Wala. Pero meron. Ang ating kayamanan, nasa langit. Kung gano'n, ha? Kung wala kang inipon sa langit, ilalo ka na, doble. Wala ka ng pagmamalaki dito, wala ka pa ng pagmamalaki doon. Hawawa ka na. Okay, napatawa ko lang kayo, pero po, yun. Hey, problema ba kayo? Wala. Ng mga itsura nyo? Problema pa rin. Hindi ko nasabi kanina. Ano nagpapasaya sa inyo? Yung talagang mapapangiti ka pag nabanggit. Madalas daw sa mga adult, pero eh. Ha? Kasi nakita niyo naman yung mga believer eh. Mapakamatay pa eh. Sabihin, nagnanakaw pa. Trilyon. Si Marcos, matagal lang mayaman niya, magnanakaw pa. Ano ba yun? Hindi sapat, hindi nakakasapat. Kulang pa. Anong nagagawa? Ano? Papayabangan? Ano ba kailangan mong... Ano nabibili ng 1 trilyon? Sabagay, hati-hati na sila dun eh. Sige. Malungkot pa ata eh. Malungkot pa kayo?
Wala na akong magagawa. Let's pray. Lord, masalamat po Lord sa inyong comfort ng salita, Panginoon. Minsan nasa amin na lang din kung titiwala kami sa inyo. But of course, katulad ng isang magulang, mag-provide sa anak ang kanyang kayang i-provide. Ngayon, kayo naman po ay napakadakila niyo, napakayaman. Minsan kulang kami lang sa tiwala. So we pray, bigyan niyo hindi lang kami sa ibang, hindi lang itong mga provisional sa libutan. Of course, ang nag-uumpisa yan sa pangunawa nga po, yung aming lesson ngayon. Kung maintindihan namin na kayo po ang may hawak lang lahat. At kargado niyo po kami, Lord. Responsibility niyo kami. Kayo yung mga anak ni Panginoon, therefore, hindi dapat mag-despair. At kung rin tumatating yan, minsan spiritual battle actually yan. May nag-o-joke din sa amin, narinig, kung ano man yan. Okay, Panginoon na yan po ay masolusyonan, ang katotohanan niya, Lord. And magtiwala kami, Lord, sa inyong sinasabi, sa inyong salita. Makita rin namin yung mga patutuo, Lord, ng mga kapatid namin. Hindi kami sa sarili namin nakatutok. Feeling namin kami laing kawawa, kami yung wala, kami yung ganyan. But ang reality, Panginoon, sapat pa lang yung biyaya. Never kayo nagkulang at magkukulang sa amin. So, patawarin niyo kami. Kakataon ng mga ganun. Tiwala kami, Lord, at para lalo kang maging masaya. Panginoon, maglilingkod. Worthwhile ang aming stay dito sa sanlibutan. At yung time din namin, redeem namin, gamitin namin sa paglilingkod lang dahil ito yung pangako yung mga paganda, langit, at rewards. What's better thing that we do in the rest of our life, remaining time here, walang iba kundi maglingkod, Panginoon. So, kaya po din ang humipo sa inyong mga anak, Panginoon, sa mga time na, again, kayo lang po nakakaalam exactly. Mga tulungan, mga address, Panginoon yan. Kailangan po, Lord, gawin niyo yung salita. Bawat isa, Panginoon, kaya pong mag-ingat sa another week. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.